Bukod sa mga trending na Graham float at milk tea, iba't ibang palamig na ang unang nauso sa bayan ni Juan. Pero ang chef na si Gion, may bago raw pakulo sa mga ito, na ang presyo mas mura at pwede mong gawin sa bahay. Ngayong nagsisimula na nating maramdaman ang init ng panahon, hahanap-hanapin na naman natin ang iba't ibang flavor ng ice candy. Na para kay Chef Gion, na isa ring research developmental head ng isang culinary group, representasyon ng pagiging malapit nating mga Pinoy sa ating pamilya. Ito ay representasyon ng pagsasama ng mga Pilipino. Dahil napakadaling gawin sa inyong mga bahay, noong mga unang panahon ay makita natin na sabay-sabay gumagawa ang mga pamilya nito ng ice candy tuwing tag-init na nga rin. Pero bukod sa karaniwang mga fruit flavors ng ice candy, may bago at kakaibang flavor na ituturo si Chef Gion. Mga ka-wonder, nakatikim na ba kayo ng tomato ice candy? Akalain mo ang kamatis ay pwede nang gawin palang ice candy? Eh, napaka-healthy ng kamatis. At saka ayaw maganda. Kasi di ba ang mga bata, parang ang tingin nila sa kamatis kasi gulay. Ayaw so, nila. ayaw nila. So, eto, may pang-trick na tayo sa kanila. Hindi nyo nalaman. Huwag nyo sabihin kamatis. Okay, so, paano natin gagawin yan? Kakat lamang natin yung pinaka-dulo ng ating mga Pinagdaan ng tangkay. Ang gagamitin yung mo cover. yan, pinakabalat. Balat lang. Alam mo naman, ito is sagana sa lycopene. Yes. Pampalino ng mata, papaganda ng balat. Ayan. Ngayon, i-blend lamang natin yung ating tomatoes. Then, lagyan siya ng konting water lang. Konting tubig bago mo siya i-blend. So, ngayon, i-blend natin ito. Pagkatapos i-blend ang kamatis, maaari nang gawin ng base ng ice candy na pinaghalong tubig at cornstarch. Iluto hanggang sa matunaw ang cornstarch sa tubig. Isa-separate natin siya sa isang lalagyanan po, Ma'am Susan. Ngayon, yung kanya set aside natin na tomato, nandito naman, use the time para i-mix na natin siya dito. Then, meron tayo nalagay yung ating evaporated milk. Evaporated milk. Lagyan natin. And, syempre, para magkaroon ng konting sweet, lagyan natin ng sugar. Then, after that, we will mix natin. Hand-mix na lang yan. Yes, hand mix na lang. Ayan na! Huwag guys masyadong puno. Oo, kasi hindi mo bubuhay. Para masiksik natin siya, ibuhol natin. Akalain mo yun, no? Di ba? Ayan na, oh. At least, pipilit din sila kumain ng kamatis. Yung mga bata, hindi nila alam. Alam nyo. This is tomato Ice candy! Bili na kayo! Ice candy! Sa halagang 25 hanggang 50 pesos, 5 pirasong tomato ice candy na ang magagawa, na pwedeng pansarili at pwede ring ibenta. Sa kulay pa lang, lalo kapag nilagyan na ng powdered milk at chocolate syrup, sino ba naman ang makakahindi sa ice crumble na mura na, masarap pa? At maniniwala ba kayo na dati pa pala itong nauso sa bayan ni Juan? Or nauso ito sa Pilipinas noong 1970s. Ang tawag pa nga dito, kasi ngayon social na yung ice scramble eh. Ang tawag dito scramble, yung I-S-K-R-A-M-B-O-L, yung scramble talaga, which mean to scramble or haluin mo talaga. Ngayon, may iba't ibang flavor na rin ng ice scramble at nag-uumapaw pa sa toppings. Si Chef Gion may sariling version ng ice scramble na pwedeng gawin sa bahay na hindi lang refreshing kundi masustansya pa. Ngayon, eto, tuturo sa atin ni Chef Gion. Abay, oo naman, meron tayong mango ice Scramble, yes. Maganda naman niya kasi di ba, especially during summer, ang daming usong prutas. Yes, Gaya maging ng sila mangga. Napakadali lang Yes. ito natin. Walang iluluto. Preparation lang, Yan. mixing lang tayo. Ito ice scramble lang, bubuo pa rin yung kanyang yelo. Yes. Yes, opo. So ngayon gagawin natin, pwede tayong gumawa ng ating ice scramble na. So sabi ko nga sa inyo, ang maganda sa ice scramble, you have freedom. Yeah, freedom. Naku mga nanay, napakadali yung gawin nito. Matutuwa ang mga kids nyo, di ba? Lagyan din natin siya ng mango ulit sa gitna. Para may mga buo-buo tayo.
talaga. Oh. So this is our mango ice scramble. Sa halagang 70 hanggang 100 piso, 5 hanggang 7 baso na ng mango ice scramble ang magagawa. Ang mga classic pampalamig with the twist na ginawa namin ni Chef Gion, pasado naman kaya sa panlasa ng chikiting tulad ng apo kong si Audrey? Ay, ang bata hindi nagsisinungaling. Okay, Audrey, ito naman ay ice scramble. Okay, tignan natin. Ayan ako, hindi ako nagpo-coach ha, okay? 10. Talaga ba 10? Hindi ka ba Kasi yung mga linagay. Alin? Yung mga marshmallows at sprinkles. So, nagpasarap siya? Is it really good? Baka you're just kidding. No, I'm not. So, hindi ha? Kasi bagay si Audrey naman, medyo kumakain din naman niya ng gulay. Alam, familiar sa kanya yung kamatis, yung tomato. Ay, tulsi! 10 again. Then again? Yeah. Wala bang 5 man lang? Wala. Bakit? Pasado lahat. Pasado lahat? What can you say about this tomato ice candy? Masarap. Ha? Masarap siya. Masarap siya. Kilala mo ba si Chef? Sa halagang 10 piso lang, pwede na raw mapawi ang uhaw ni Juan sa mainit na panahon. Sa pinaghalo-halong sago, gulaman, tubig at arnibal, solved na raw si Juan. Ang pinagsamang mga sangkap nito katulad ng sago na impluwensya ng mga Malay at gulaman na galing naman sa mga Chino, simbolo raw ng pagiging malikhain natin mga Pinoy maging sa mga pagkain at inumin. Makita natin na para kasi naging staple na rin ito ng mga Pilipino eh. Na pag sinabi natin malamig na inumin, sagot gulaman. Ano yung meron tayong kagamitan sa paligid natin, natuto tayo umadjust at gumawa ng mga pagkain mula rito. Ang aking personal favorite na sagot gulaman, itinuro rin sa akin ni Chef John kung paano gawin. Na mas refreshing daw dahil sa sangkap nitong cream. Yay! Paborito ko yan, sagot gulaman. Kahit pag kumakain ako sa restaurant, yan, pag sinabi, yung drinks ko, yan yung una Sagot kong gulaman. hahanapin. Okay, gagawa na tayo ng ating arnival muna. Arnival muna natin. Sa Yun yung pinaka pampatamis. Yes po. Ngayon na malalagay na natin is yung ating creamer. Siyempre, para ano ang sagot gulaman kung walang ice. Pampalamig. Ayan. Ayan na. Ang ating sagot gulaman. So, medyo kakaiba doon sa nakasanayan nating sagot gulaman na usually color brown. Brown na brown. So, this is our sagot gulaman. Na pinatipid, pangmasa pa rin. Yes. Gusto ko to, gagawin ko to. Ano nga nilagay natin dito? Cream. May iba siyang, nagkaroon siya ng ibang lasa. Pero still, alam mo na, sagot gulaman pa rin siya. Ganito na, gagawa na lang ako ng sagot. Pero I wonder, noon kayang wala pang kuryente para makapagpalamig ng pagkain o inumin? Paano nga ba napapawi ang init ng panahon? Dahil tayo ay isa ring tropical na bansa, marami tayong mga tropical fruits na available sa panahon ng tag-init, tulad ng pakwan. Kasi ang pakwan ay watery din, so nakakapagpalamig din ito. So ang pagkain ng prutas ay ganun din, sinaunang paraan ng pagpapalamig bago ma-introduce ang una muna asukal at pati na rin ang yelo.